Okay. So, saan nga ba napupunta ang mga sahod ni Miss Jeff? Hello! Assalamualaikum! It's the first working day of February. Mabilis ng panahon. Kaway-kaway sa mga kaparehas kong single dyan. February February 13. Diretso tayo sa February 15. Wala muna tayo February 14 ngayon. Hindi muna mag-exist sa atin ngayon ang February 14. Okay? Agree? Yan. Okay. Itong episode na ito ay Usapang Sahod. Okay. So, I want to discuss with you guys how I manage my salary, okay? Sana naman may matutunan kayo. Okay. Actually, dito sa Qatar, ang minimum salary ng isang secretary as per dun sa polo requirement is 2,500 plus 3, di ba? 2,500 riyals plus 300 for the food. Usually, ang transportation and accommodation is free, so kasama na yun sa package. So, let's for example, ang salary ko is 2,500, the basic salary. Okay? So, what I do is that nag-iingay tayo dito. Kung saan nag-discuss ng mga bagay-bagay. Habang nag-aantay ng order yan, mag-lesson muna tayo. Sige lang. So usually dito, it varies from company kung kailan sila nagbibigay ng sahod. Merong end of the month, meron ding first week. Sometimes meron ding middle. Pero sa company namin, usually first week yan. So, when I receive my salary, syempre, pagka OFW ka, bago mo po ma-receive yung salary mo, naka-budget na, may sistema ka na kung paano mo i-budget yung sahod mo. Well, for me, ganun yun. For her, hindi ganun. Ewan ko, sign of maturity siguro. Or, siguro kasi din, paano ba? Ganun na yun eh. Since, okay, there's a book I read, it's by Bo Sanchez, titled, My Housemaid Invests in Stock Market. Kung hindi nyo pa yun nababasa, you should try it. Nabasa nyo ba yun? Ha? Isend ko sa inyo yung file. Kung hindi nyo pa nababasa, I would suggest basahin nyo yun kasi yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para how to manage my income. Okay. So, when I receive my salary, syempre may mga sistema na yan. Ako, ginagawa ko na to for 3 years now. 3 years now. So, kabisado ko na. First, 10% of my salary, I give it to citing. Ano yun? Para sa church yun. So, sa akin, pinapadala ko dun sa local church namin. Through someone. Hindi ko na sinasabay dun sa padala sa bahay kasi baka hindi makarating. Ni-roast pa yung family. Pinasend ko siya through someone na malapit sa akin. And siya yung bibigay dun sa church, local church ko. So, 10% of my salary, not only my salary, but my income talaga. It's called tithing. Oo. Sa mga hindi po nakakaalam, pakibasa na lang po yung Malaki chapter 3 verse 10. 10% ng income, you have to give back to the Lord. Kasi, kanya yun. It's not mine. It's His. Okay, so 10% for tithing. Hindi lang yung sa salary, but kung may mga income ako sa mga racket, sa commission, sa other sources of income, 10% talaga yan, nilalagay ko sa tithing. Sa bahay, meron akong bottle para dun sa 10% rate, para hindi ko nagagastos kung saan-saan. Para kayo. Okay, so 10% is out of the way. Kung for example, 2,500 yung salary mo, ang salary ko ay 2,500. So, 250 pupunta yun sa tithing. The next is savings, which is 20% of the monthly income. You have the 10% for tithing, 20% for savings, and the 70% for the expenses.
Okay? I just want to get back to the savings. Yung savings ko, hindi ko rin lang siya sinasave basta. Yung savings ko, pinapaikot ko yun. Ini-invest ko yun kung saan-saan. Yung 20% po, yung 20% ng salary ko, ini-invest ko yun. Yun nga, nagbabayan sila ko, at saka kung ano-ano pang mga investment. Sometimes, kung may makita si nanay o si tatay na nagsasanda ng lupain, ganyan. Pinag-iipunan. Ha? Pinag-iipunan ko yon, tapos sinasandaan ko. Ayan. Yes. So, ayun po. So, 20% is for savings / investments. And then the rest is 70% that is for the expenses. Sa expenses, meron din akong allotted budget. Ang 10,000 or 750, sinesend ko yan sa mga magulang. So, kung iniisip nyo po na may naman yung nanay tatay ko dahil sa pinapadala ko, hindi po. Panggastos lang po nila yun for a month, mga personal nila. Kasi hanap buhay naman sila. May bukid naman sila sinasaka, so this is only for their personal expenses. 400, sineset aside ko yon para dun sa expenses ko for next month. Di ba yun yung sabi ko sa dati, sis? Ang 400, ano yun, tinatabi ko yon para yun yung nakaalat na expenses ko monthly. 400 reals lang po yung allowance ko for monthly. So, 100 per week. So, wag na po kayo magreklamo kung hindi po man po kayo mailibre. Aking other friends. Kasi, 100 lang po yung per week na allowance ko dito. So, yung 400, sinasantabi ko na yon kasi minsan, syempre hindi mo maiwasan, minsan nagadelay ang sahod, ganyan. Or may mga ibang at least, kahit madali man yung sahod natin, kasi hindi naman maiwasan talaga yun, may pang allowance ka na, hindi ka na magugutom. Diba? Okay? So, 750 plus 400 allowance for next month. And the rest is other expenses. Other expenses means sometimes may emergency sa family. Nagkasakit yung kalabaw namin, ganyan, kailangan ng pera. Panghulag ng motor, ng mga kapatid, ganyan. Tapos, or pang tuition fee nung estudyante ko. Actually, meron kasi ako ini-sponsoran na cousin, pinsan ko siya. Ako yung nagpapaaral sa kanya. Pero, thanks God, kasi graduating na siya ngayon. And, this year, napakaswerte ko kasi nauso na yung no tuition fee. Bes, naka-discount tayo. No tuition fee, mantakin mo, wala na akong nag-assess ngayong taon. Parang mga extracurricular na lang niya. Pang project, uniform, sapatos, ganyan. Pero yung sa tuition fee and boarding house, which is sinagot naman ng isang pinsan namin, na-inspire yata sa akin. Ang tuition fee, free. Ang boarding house niya, sinagot ng isang pinsan namin. So, wala na akong expenses sa kanyang scholar. Yun sa pinag-aaral ko. Ako'y absel ko na po. And graduating niya siya ngayong taon, so, nabawasan na yung aking gastusin. Then, what else? Other emergencies? Other emergencies, kapag kunwari, nagpunta ako sa mall, tapos may nagustuhan akong damit. Ayun, emergency.